Alright, for today's video is ipapakita ko ulit sa inyo ang night version ng napakagandang view dito sa Davao City Coastal Road. So magsisimula ho itong ating titinan dito na view doon sa may Bago Aplaya, no? So that's sa Junction 1, stretching all the way to dito sa may roundabout ng Times Beach. Ay, hindi pala yan, Ferris wheel, ano pala yung mga rides. So ito pala yung roundabout. Right. Ngayon, yun na nga, bali magsimula tayo doon sa kabila. Lipat natin camera. So nakatayo tayo dito sa area kung saan kita ho natin parang street, no, yung pinaka-direction doon sa ikot na yan. Kita mo yung ilaw na yan, para may pula, tapos may mga tumatakbong ilaw, no. So that means ano yan, mga sasakyan. So yan ay pinakadulo, no, ng, hindi man dulo pero yun pinaka-park, Bago Aplaya Park along Coastal Road. So mula dyan 7.3 km ang layo niyan papunta dito sa ating kinatatayuan. 7.5 sa ano pala, Times Beach. So yan na, ikot yan, yung mga dilaw-dilaw, mga ano yan, mga street lights, mga neon lights, solar. Tapos itong kulay puti, yan na mahaba na may kulay dilaw din na siya ng ilaw. So that's Talomo Bangkal Connecting Bridge siya. Tapos meron ulit tayo nakitang aeroplano. Yan. Aeroplano ulit. So balikan natin yung yung Talomo and Bangkal Connecting Bridge. So yan, ganda niyan, lalo pag gabi. Tas mahaba, syempre, para nasa 700 km. 700 meters or 800, mga ganun, or 1,000, I don't know. Almost 1,000 meter. Okay, so ano lang natin yan ha, so yan, okay, yan. Basta mataas yan, mahaba yan. Ganda mag road trip talaga dyan, as in may enjoy mo. Na meron tayong makitang sasakyan na pwede tayong sundan. Okay, madilim. Okay, yan. Kasi punong kahoy, hindi naman madilim na ilaw, may mga punong kahoy lang talaga, kasi alam niyo naman sa Davao City na itong mga Duterte, makakalikasan ho talaga yung mga yan, no? They're all by nature. Sorry, medyo shaky. Sasakyan bumabiyahe. Ganda, no? Ganda ng no? Maganda tignan ng mga sasakyan na dumadaan sa napakagandang coastal road. World class. Gawang Duterte legacy. Pang matagalan talaga. Pang siya, pang long term solution. Hindi yung band-aid solution kagaya ng ginawa ni Bongbong Marcos sa Rojas Night Market. Rojas Night Market? Rojas Avenue. So that's Times Beach segment. Diretso yung iba. Yan, may dalawa na dumiretso. Kotse ba yan? Kotse tsaka motor. Yan, nag-overtaken pa sila. Pinag-overtake yung isa. Okay. Hindi ba? Ang galing, no? Ganda. Highway nasa gilid ng dagat, di ba? Napaka-iconic, napaka-perfect ng view, scenic, instagrammable view, and siya, perfect experience talaga siya para sa mga motorista, mga biyahedor. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho, at madulas ngayon, alalay lang dahil maulan. Okay, approaching na sa tulay, paakyat. Okay, diretso lang. Okay, first tulay. Malapit nang makarating sa tulay, the iconic tulay na inangkin ni BBM.
niyabang, no? Kapal ng mga mukha. Wala naman talaga silang ano, iya. Kasi nga ano, ano ka, pasalulong ka sa pinagbabawal ng mga substances. Okay, akit na sila sa tulay area. Okay, this is it. Tulay na sila. Slow mo kasi picture taking, pang reels, no? Pang content. Kasi grabe ang clout pag sinabing Davao, astig. Pag sinabing Duterte, the best, no? Pag sinabing Coastal Road, yan ang mga ano dyan, mga ginagamit pang reels para talaga magkaroon ng engagement. Kasi daming inggit ha sa Davao City. Hindi nila matanggap na ganyan kaganda ang iniisip nilang bundok, walang mall, walang shopping mall, walang internet. Kasi nga down south na walang, napakalayo sa Metro Manila. So akala nila ang syudad ng Davao City or yung lugar ng Davao City ay probinsya masyado na walang kahaitik-haitik. Nako, mas pinaka na nga pinaka modern in smart city ang Davao City sa ngayon. Kasi kami lang naman ang merong 10 unit na ano yun, EV, electric vehicle, EV, electric bus. 10 piraso yun, walang bayad ha, libre yun, pera ng taong bayan, people's tax. So imbis na nakawin ni Duterte, ni Mayor Baste, binili niya ng bus para malibre ang mga mananakay, malilibre ang mga commuters, matutulungan ang sambayan ng Pilipino from traffic problem, kakulangan ng jeep. So at least na-address niya ang problema na yun, na solusyonan. And yung jeep na yun, hindi yung libreng sakay, hindi yung basta lang basta makauwi, pasalamat na lang, okay na yan kaysa wala. Yung mga ganyan, hindi kami dito sa Davao ganyan ha, hindi kami ganyan pinalaki ng mga Duterte. Super spoiled kami dito sa kanila, kaya mahal na mahal namin yung mga yan. Daming galit sa Davao, daming inggit, hindi na matanggap na ganyan kagaling ang mga Duterte. Manigas kayo. So kaya pag sinabing Davao sikat, kita mo nung Bondi Beach incident, di ba? So Davao City agad highlight. Pag sinabing pagkamatay ni sino yan yung magnanakaw na si Catalina, Davao ulit. Pati nga siguro si Ako pagkamatay, Davao na naman yung basta lahat na lang Davao. Pinag-iinitan ng Davao kasi nga the best. Ganyan naman talaga kapag isang puno hitik sa bunga, binabato yan ng iba. So they wanna get a piece of Davao City. Mainstream media puro Davao, Duterte. Kasi kahit si Clear Castro obsessed masyado sa mga Duterte. At sila sa lahat sila na mga taga mga magnanakaw kasi yan sila, mga kurakot, mga adik at mga terorista. Yan sila yung apat, mga mga nagkukumpulan sila, nagkakaisa sila ngayon laban sa kay BP Sara Duterte. Kasi yung mga terorista na yan, mga NPA, mga kawatan ng mga politician, mga kurakot at mga bangag, mga adik, alam kasi nila na si Sara ang nakatakda at nakatakda at nakalagay sa propesiya na siyang magtatapos, magtutuldok sa lahat ng kabubuhan at mga katarantaduhan, kabaliwan nila, kasamaan, no? Their evilness will be stopped once BP Sara Duterte will assume the office of the president. So tandaan natin yan. Anyway, silang ha, so Davao City Coastal Road, night vision or night version. Basta Davao City Coastal Road paggabi. So that will be all. Thank you for watching. Bye bye, Indigats.